masaklap po sa Great Tribulation. Alam niyo po ba, hindi ko po naiintindihan sa aking sarili. Itong mga nagdaang panahon, kailan ba yung binaha dito sa Maynila? 2 weeks ago ba tayo binaha? Okay, 2 weeks ago. Parang iba ang pananaw ko, iba ang paningin ko. Pero I feel more closer to Jesus. I feel that Jesus. Yeah. Alam ko naman po lagi na niya si Jesus, pero iba talaga yung makulimlim ang panahon tulad po ngayon. Itingin niyo po ang mga mata niyo sa labas. Ano po siya? Anong tawag dito sa Tagalog? Foggy. No? Tagalog. Mahamog. Nung araw po, bibihira po yung ganyan na na kalagayan ng panahon O, pagkatapos ng bagyo, aaraw na, hindi po ba? Kaya nasasabi ko lang naman po ito. Kasi ito po yung na-oobserbahan ko lately. At ang ganyang panahon po, aminin natin sa hindi, malungkot po ang itsura ng kapanahunan ng yan. Malungkot po. Maniwala po kayo sa akin. Kaya yung mga nagsasabi na Great Tribulation na raw ngayon, actually malungkot po kasi may nagsasabi po nasa Great Tribulation na raw tayo at nagbigay pa ng eksaktong araw. Meron lang tayong 400 something days kanya. Sabi ko, Lord, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Alam niyo po ba sa Great Tribulation ng eksena? Ganito po. Okay, syempre bibigyan nating senaryo yung kalagayan ng mga naiwan na naging believers. Na later on, eventually magiging anong pangalan? Sige nga po, assignment. Yes, tribulational saints, mga tribulation saints Okay, at kapag sila po ay tinutugis na, kasi nag-refuse nga po sila magpatatak ng 666. Kapag sila po ay tinutugis na, tago dito, tago doon. Pero safe naman sila kasi may Petra sila mga Israelites. Pero paano naman po, naisip na po ba ninyo, yung mga Gentiles na ayaw magpatatak? Ganyan po eksena. Nakita mo sa litrato, ganyan. Nagkukumpulan sila, nag-uusap, ano yung gagawing move. Pero, good news, itong mga taong ito, sila po ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon. I'm having my coffee right now. Kape po tayo. Magkape muna tayo. So, kahabag-habag yung mga ayaw magpatatak. Pero syempre, yung mga nagpatatak, easy. Nagpatatak sila Pero, merong big but, B-U-T, Tagalog pero, P-E-R-O, may malaking pero. Ano yun? Forever in Gehenna. Ako, bibigyan din ko na po yung Gehenna. Sasabihin ko sa inyo yan. Kasi alam po ba ninyo, nung isalin po nila ang Biblia mula sa wikang Griego, tungo po sa Ingles, naging isa na lang po ang translation ng hell. Ano yon? Hell. Tagalog, impyerno. Samantalang sa Griego, sa wikang Griego, sa Greek, tatlo yan Hades, Tartarus, tsaka syempre yung Gehenna. Yung Gehenna, ayan talaga yung pinaka sukdulan, na idea ng mga tao, what is hell like. Sa sobrang hindi nila nauunawaan ng scripture, ang nangyayari, pag namamatay daw ngayon ng mga unbeliever, pumupunta raw ngayon dyan sa impyerno na ganyan na maapoy na. At nandun daw si Satanas, hari. Ano ba naman yan? Pambira. Si Satanas nga susunugin din po doon. Si Satanas man susunugin din doon. Si Satanas ngayon nandito pa naghahasik ng lagim. Parang yung araw yung isang gabi ng lagim. Di ba? Aba, mas bongga pa yan sa gabi ng lagim. Apoy ng lagim. Di ba? Kaya kung hindi ninyo bibigyan ng kahalagahan ng pinaka-importanteng gawin ng tao ngayon, ano yun? Ang tanggapin at papasukin ang anak ng Diyos sa inyong mga puso.
Ang pangalan niya, Heso Kristo. In English, the Lord Jesus Christ Himself. Pag yan napabayaan nyo sa lifetime na ito, that's it. That's it. Kasi hindi mo alam kung kailan ka papanaw. Di ba? Hindi mo alam. May nakalagay po sa Bible, kung kailan sinasabi nilang panatag ang lahat, maayos ang lahat, then destruction will come. In its eventuality, alam ng Diyos yun. Kaya please lang, since hindi natin alam, decide for Jesus now. Accept Him as your Lord and Savior. I mean, your personal Lord and Savior. Kasi kung sakaling, meron kang talagang sabihin na nating mga priorities in life. Pag inabutan ka ng mga rapture, paano? Maiiwan ka dito. Kasi hindi mo nga tinanggap ang Lord, no? Pero, merong tinatawag na, anong tawag dito? May tinatawag po na, may nag-remind sa akin, inom daw ako maraming tubig. Thank you po sa reminder nyo. Oo, lagi akong nung gaganon. Lagi akong nasisinok. Yeah, bata pa po ako, ganun na po ako. Don't worry about me. I'm very fine. Asthmatic lang din talaga ako. So, ganun. Saan ba tayo? Punta tayo sa asthma ko. Okay. Yun nga po, pagdating talaga ng panahon na yun, no? At nakamatayan mo na hindi mo tinanggap si Jesus, maiiwan ka sa rapture. Pero sa kabutihan loob pa rin ng Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, syempre, ay meron pa rin siyang grace na inilaan sa Great Tribulation para sa inyo. Ito naman po ay kung sakaling maiwan kayo. Okay? Ano yung grace doon sa Great Tribulation na yun? Aba, ang magpapugot ng ulo. Abay, totoo po. Yan po ay biyaya during the Great Tribulation. Gusto mong makapunta ng langit, ay magpapugot ka ng ulo. Di ba? Wala bang ibang paraan para makapunta ng langit sa Great Tribulation maliban sa pagpapapugot ng ulo? Wala po, sapagkat nakalagay po yan sa aklat ng Revelation. Silang mga pinugutan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. In the name of Jesus, they were beheaded. Di ba? Anong ibang paraan? Paano pag nabaril? Aba, nagbibigay kayo iba-ibang senaryo. Paano pag nahulog sa building? Paano? Nakalagay nga sa Bible, pupugutan ng ulo. Hindi ibang senaryo. Kaya ako tahasan ko sabihin, pag hindi ka napugutan ng ulo sa pamamagitan ng pagpapupugot ng ulo sa pangalan ni Jesus, maimpyerno ka pa rin. Panalangin mo nga lang, huwag kang abutan ng kamatayan before that appointed time ng pagpapapugot. Kasi tignan nyo, yung pagpapapugot po ng ulo, ipapatupad ng Antikristo yan doon sa 2.5 o doon sa, ano ba yun? Yeah. Yung after 3.5 years, tama po ba ako? Yung kalahati ng 7 years, yun na po yung Great Tribulation hanggang dumating na si Jesus kasama tayo. Yun na po yun. Ang ikli lang ng panahon na yun. Pero yung Great Tribulation na yun, ay matindi po yan, maniwala kayo. 3.5 years. Napansin nyo ang 3.5 years, hindi ba? Ba't mahilig ang Bible sa 3.5 years? Yung hirap na daranasin ng mundo 3.5 years. Doon ibubuhos ang puot ng Diyos sa 3.5 years. Alam niyo kung bakit? Kasi ang ministry ni Jesus, 3.5 years lang din. Napansin niyo yung parallel? Did you see the parallel? Nandito ang anak ng Diyos, inisnab. Dinedma. Hindi pinansin, ngayon napunta sila dito sa pagpapapugot. Pero kung wise ka at naiwan ka rin lang sa rapture, abay magpapapugot ka talaga. Kasi gusto mong pumunta ng langit. Ay, ako mga kaibigan ko, mga kababayan, ang gandang pumunta sa langit. Ha? Alam mo, nandito ka sa lupa, may eternal life ka na. Ang sarap ng pakiramdam mo. You know, Jesus is with you always. Ano pa? Di ba? Ganyan po, mangyayari po yan. Yung iba naman sasabihin nila, hindi pa naman nangyayari, matagal lang may mga nangangaral lang ganyan. May sasabihin din po ako sa inyo. Hindi niyo ba alam nung dumating si Jesus dito, nung ipanganak siya sa sabsaban, hindi
Hindi na sila interesado sa mga bagay ng Diyos, sa mga prophecy. Hindi na sila interesado dyan. Makinig kayo sa akin. Hindi na po sila interesado. Pero nung hindi na sila interesado, ipinanganak si Jesus Christ. Hindi nga nila kilala, pinapatay nila eh. Di ba? Oh, kita nyo? Kaya wag niyong sasabihin na hindi pa naman nangyayari. Pero parang iba naman ngayon eh. Kasi yung mga nangyayari, mga earthquakes, like sa Japan, kalain yan, at grabe nakakabahala yung sunod-sunod. Malalakas na sunod-sunod pa. Samantalang 6 years to 5 years ago, merong binanggit, malakas na rin yung 7.2. Big one na ro yun. Pero ngayon daw, binabanggit 8.3, madadalas daw yan. Ang laki ng pagbabago in a matter of 5 years. Kaya sabi ko, Lord Jesus, kung hindi ka pa darating, ano nang kahihinatnan ng daigdigang ito? Pero ganun pa man, Lord, ako, your will be done. Diba? Alam mo ba, ang ano ng Diyos, isip niya, ay hindi eh. Ayun, binasa ko, ang pagitan ng Malakay sa Matthew, 430 years. Sana tama po ako. Nalito na naman ako. 430 years. Tinatawag yan silent years. Ang mga Hudyo hindi na mahilig sa propeta at wala na ring propeta during that timing. Mga tao ginagawa yung gusto nilang gawin. Gawin nila, yes. Tapos, isang araw, di ba, may baby na ipinanganak sa sabsaban. Ay lakwas, hindi nila kikilalanin yan dahil ang inihintin ng tagapagligtas, yung ililigtas sila sa imperyo ng mga Romano. Lalong hindi nila kikilalanin yan, yung sanggol na yan na helpless na baby. Hindi nila kikilalanin yan, di ba? Pero hindi nila alam, ang Mesias o ang Messiah may dalawang ministry. Ano yun? Una, pumunta siya bilang servant at pangalawa, pupunta siya bilang King of Kings. Ayun na po yung second coming niya. Na-misinterpret nila. Oo nga naman, masyado ang tao kasi to see is to believe. Diba? Tingnan nyo yung mga pangungontra nila kay Jesus Christ nung nangangaral si Jesus. Ito mga pariseo, yung pasaway na ito. Diba? Kita nyo yan? Kaya kahit hindi pa nangyayari ngayon, puro pananakot daw yung mga preaching ng end times. Sabi, hindi po pananakot. Mahal po namin kayo. Kaya binabanggit namin sa inyo mga bagay na ito dahil mangyayari pong lahat ito sa araw na itinakda ni Jesus. Tandaan po natin yan. End times. Pag may mga end times, pakinggan nyo. Pero ito naman sasabihin ko, hindi naman natin nangangaral ng end times. Matignan nyo, ang dami mga ibang dyan. Views. Malilito ka, tignan mo, sabi niya, yung ending daw, magugunaw na yun. Ang tawag dito? Ira-rapture daw. Lahat ng believers daw sa dulo, mararapture. Pagkatapos, pag ni-rapture daw ni Jesus, babalik daw agad si Jesus, kasama na naman daw yung mga yun. It doesn't make sense. Anong ginawa mo? Pinagod mo naman yung mga believers. Inakyat mo, binaba mo ulit. Ano ba yan? Kita nyo? Sumakit ang ulo ko doon sa pagkikinig. At saka, hindi niya ma-match yung mga scripture, especially sa Old Testament. Hindi match doon sa New Testament na mga scripture. Nagkakandalabo-labo. Kawawa yung mga nakikinig. May nag-amen din sa kanya. Hello? May nag-amen din. Siguro naiinip na, uuwi na. Kaya nag-amen. Hindi kaya ganun? Matapos na lang yan. Amen! Kahaba-haba. In the first place, may edad. Masyonda na. Yun ang nangangaral. Kasi, alam nyo, nung panahon ng 1950s, iba pa yung tingin nila sa ganyan, sa end times. Lalo na sa grace. Nung araw pala, yes, naniniwala sila, salvation is by faith through the Lord Jesus Christ alone. Pero they believe, yung sanctification mo, tatrabahuhin mo. Ikaw ang gagawa nun sa sarili mo. Kailangan mag-Bible study ka, kailangan mag-devotion ka, kailangan ganito, kailangan. At ito pa ang pinaka nakita kong worst na doctrine nila. Meron silang tinatawag na yung dawn, yung parang early morning dawn na magkikita-kita sila. Tapos magsusuot sila magandang damit daw. Tinanong ko, bakit po ganun?
nakabihis kayo ang aga-aga. Aba, syempre, haharap kami sa Panginoon. Kailangan maayos kaming haharap sa Panginoon. Talaga lang, ha? Ngayon, pag ikaw na tao ka, hindi mo nauunawaan ng grace, yari ka dyan. Hindi sasama ka sa kanila ngayon. Maghihilamos ka pagka aga-aga. Gusto mo pang matulog. Maski puyat ka, pupunta ka, kasama ka sa kanila kasi ang kanilang drive, ang nagdadrive sa iyo, takot. Hindi naman grace na nagdadrive sa iyo. Ayan ang nakakatakot diyan, ang religion. Yan ang maraming nalinlang sa loob ng maraming panahon. At yan gusto tayong alisin ni Lord Jesus Christ diyan. Di ba? Basura yan sa mata ng Diyos. Mabubuting gawa mo? Yan ang magdadala sa iyo sa Great Tribulation. Kaya congratulations sa iyo kung yan ang paniniwala mo. Di ba? Grace is something na ibinigay sa iyo, ngunit wala kang ginawa. The only thing na masasabi mo, magbubulalas mo, Lord, salamat po. Kay buti mo, Panginoon. Hindi mo kaya bayaran yun. Bakit ba libre ang grace? Bakit madali ang grace? Bakit libreng ibinigay ni Jesus ang grace? Kasi wala po itong kasing halaga. Wala pong katumbas na halaga ang grace. This is priceless. Dugo ng Diyos ang nabubuo diyan sa krus ng Kalbaryo. Ha? So, yun lang po muna gusto ko sabihin ngayon kasi yung kape ko malamig na. Naubos ko na rin naman po siya. Okay? At may gagawin pa po kasi konti. So, ayan. So, kung tumanggap ka naman na kay Jesus, nakahanda ka na. You are rapture ready. Hindi mabubuting gawa mo ang magiging cause for you to prepare to meet the Lord, no? Kundi yung ginawa niya sa cross na tinanggap mo sa buhay mo, naniniwala ka, yes, Lord, you alone are my salvation. Blessed be the rock of my salvation. His name is Jesus. Yan lang muna po ngayon. God bless po.